Tila nga nagulo ang mundo ng volleyball nang lumabas ang isang post na umano'y mula sa isang player ng isang team sa PBL hinggil sa pang-aabuso sa kanila dahil sa tagal ng hindi napapasahod. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Alam naman natin na kaya nga tinawag na professional league, ibig sabihin ay may sahod at trabaho nila ang paglalaro. Subalit dito talaga sa Pilipinas ay nagkalat ang mga scammer at mapang-abusong mga tao. Lumabas ang isang post na umano'y galing sa isang PBL team na currently playing ngayong All-Filipino Conference, ang isa sa mga newest team mula pa noong last conference na Jerflar Water Defenders. Kinabibilangan nga ito ng mga players tulad ni Vima Condada, Satriani Espiritu, Kimberly Grace Manzano, Jonna Rosal, Mary Angeli Jinko, Sarah Jane Gonzalez, Medchi Tubiera, Danica Gendrauli, Shaira Umandal, Lara Clavano, Katrina Raicelis, Jenny Gaviola, Pia Sarmiento, Mary Grace Berte, Jeanette Villarreal at Vien Juanillo. At ang head coach nga nila ay si Sifronio Aycaylar. At narito nga ang naging pahayag ng isang player mula sa Jerflar. Good day mga madlang people. Yes, you heard it right. We are part of a professional league na naglalaro ngayon kasama yung mga sikat na players tulad ni Valdez, Wong, Dakis at iba pa. Bagong team lang naman kami this April 2023. Ang nag-continue lang until this September 2023 to December 2023. Mga Mars, di pa din kami sumasweldo pero may kontrata kami. Lagi lang kaming napapangakuan na next week daw dadating na yung check from sponsor. Grabe, talagang binabaliktad pa kami ng managers. Plus, yung isa naming manager na babae, grabe magkalat ng chismis sa mga players. Kesyo malandi daw yung isang player, kesyo may relasyon daw sa isang player. Unang-una ang lahat bago sila magsalita ng ganyan, magpasweldo muna sila. Yung training venue namin sa Quezon City pa at tagong-tago pa na kailangan everyday may ibibigay kang ID sa security guard ng subdivision. Papagurin ka araw-araw sa training tapos wala kaming sahod pati allowance. May contract kami at notarized. Take note, may games and amusement boards IDs kami na nagpapakita na talagang professionals kami. Kaya sa mga managers namin sana professional din sila. Di sila on time magpasahod. May gana pa sila manira sa amin. 1.5 month na yung iba sa amin na walang sweldo. Please help. What can we do? Sasabihin na ba namin sa mismong PBL or GAB o antayin muna namin matapos ang isang conference? Live update. Buhay pa kami. Pero eto kami. So medyo nabigyan niya talaga kami ng pansin last time about sa sweldo namin. Eto bagong update. Sa barangay hall court kami nagpa-practice. Nasa ng budget? Medyo na-alarm sila kaya yung tubig on time na at recovery food na Jollibee, hihi sarap. If you want proof, you can message me directly for proof. This is a continuation to the previous post of my team. Hindi naman kami maarte pero bakit naman kami hahayaan mag-training sa lugar na ang court ay nasa liblib na lugar talaga. Take note, gabi kami nagtitraining 6 to 9. Paano kung may mag-abang sa teammates namin sa labas knowing na lumalabas kami sa TV? Sorry, tunog mayabang. At yung iba nagtatalent. Hindi kami sikat pero sana naman itrato naman kami ng naaayon sa dinadala naming pangalan. Hindi na nga kami sumusweldo, ganito pa ang trato sa amin. Naiiyak nga yung isa sa amin dahil ngayon lang daw siya nakarating sa ganito. Medyo anak mayaman din kasi. Please help us. Since nalaman nyo na rin naman, name of our managers are Marvin Gochico, Karel Duca, and Jordan Tolentino. How can we take action? Game na namin sa Thursday versus F2 Logistics. Wala pa din kaming sahod. Samantala ay hindi naman nakapagpigil si retired volleyball player at host Carmela Tunay na isa rin pala sa nabiktima ng ganitong pamamalakad at magkatulad na tao rin ang nasa likod nito.
Ayon nga kay Mela Tunay, for a team na puno ng logos ng sponsors and jersey, nasa ng budget for the players. I hope that PBL and GAP look into them cause right before I retired, I and my former teammates were also victimized by that person. At madami na talaga yang nabiktima. Honestly, the biggest reason why I retired, hello breadwinner ka tas di ka sasahuran, and the biggest reason why a lot of players choose to just stay in the province and hindi na maglaro. Shoutout sa Senior Budol, may araw ka rin. Also, tinatarget niya yung mga local players o mga di makaboses. Ako naman, despite being outspoken, nabiktima kami at our most fragile moment. Pandemya nun pero the moment na I found another opportunity outside volleyball, I grab it to survive. Pero ibang players, walang nagawa. Nanggigigil talaga or nanginginig talaga ako every time na ma-open tong topic na to sa galit. Laking trigger talaga. Kami sa community, parang magkakapatid. So hearing na ginagawa niya pa din yan sa players na gusto lang magtrabaho, nakakagigil talaga. He never honors contract at di makapalag players. Next week dadating na ang salary. 3 months na ni Singkong Duling wala pa. Kunin ko kayo sa team, lipad na kayo dito. Provincial players, mangungutang pa para lang may pamasahe. Tapos pagdating dito, budol pala. Wala nang nakuha, abonado pa. Kawawa talaga. Marami naman ngayon sa mga fans ang naaawa sa mga Jerflor players sa kanilang sinasapit ngayon. Lalo tigit, napapansin nila na tila walang gana silang maglaro. Siguro ang kanilang dahilan ay dahil sa sistema nila na hindi pa sila pinapasahod, knowing na sila ay gumagastos din araw-araw. Sigaw naman ng mga fans, nawa nga itulungan ito ng PBL at maging yung mga players na medyo nakakaangat din. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below.